Hello mga kaparmlat, kamusta po kayo? Ayan mga kaparmlat, meron po tayong i-re-upload. Ito po ang vlog number 102 na 2.5 hectares na fish pond na dating 1,100,000 po. So ngayon i-update ko po kayo. Ito po ay na-upload ko 2 months ago. Ngayon po ibinabaw na yung presyo ng seller dahil gusto na po talagang ibenta sa nagkakahalaga na lamang po na 950,000. Ito po ay new gun na maliit lang po yung new gun niya pero the rest po is fish pond na. Ano po? So ayan mga ka-farmlat, panoorin nyo po ulit. Ito po ay sa bayan po ng Calawag, Quezon. At wala po kayong worry sa NPA. Wala na pong NPA po dito sa amin sa Calawag. Safe na po dito mga ka-farmlat. Hello mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon kung saan meron po tayong fish pond mga ka-farmlat na buo. Ayan, uhulugan mo na lang. Actually may hulog nga daw na bangus eh. So ngayon, ang kagandahan nito mga ka-farmlat, fish pond siya na may sakop na kalupaan na may nyug. So ang good thing nito, kakasukat lang po yan. May sukat talaga siya. Ayan po ang muhon. Pag ganyan po, so ito po yung pilapil niya. Mahigit 2.5 hectares po ito. Ayan, ayan po yung sukat niya. Ayan, ang halaga po nito mga ka-farmlat ay 1.1 million lamang po na kung saan pwede mo na agad gamitin. Ayan, ang ganda po, makikita nyo naman. Malinis na yung fish pond at maganda po yung mga pilapil niya. Ito po mga ka-farmlat ay matatagpuan sa bayan ng Calawag, Barangay Tabansak po, katabi ng Kapaluhan White Sand Beach. Ayan, papakita ko po sa inyo sa Google Map. So bali, yun mga ka-farmlat, ito po ang Calawag, Quezon. Ayan. So ito po ang town proper ng Calawag. Ayan. Ito po ang town proper ng Calawag. Yung location po ng property ay nandito po malapit sa White Sand Beach. Katabing barangay po ng Kapaluhan White Sand Beach. Ito po ang barangay. Search nga natin. Kapaluhan White Sand Beach. Ayan. So ito po yung Kapaluhan White Sand Beach. Karatig barangay po para mabilis hanapin. Barangay Tabansak. Ayan, ito pong barangay hall ng Tabansak. May kalsada po papasok. Karatig po niya yung mga fish pond din. So ayan, yung malalaking fish pond. So yung property mga ka-farmlat ay ito po siya. Ayan. Ito pong yan, ito na mismo. So yung source ng tubig niya, ito po, ilog yan. Ayan, papalabas po yun ng dagat. Ayan. So balik po tayo sa property. So kung makikita nyo, mga bagong tambak po pilapil yan. So babaybayin po natin yung pilapil. So habang binabaybayin po natin at nakikita nyo po yung mga dinadaanan natin. So ang property po from Manila, mga more or less 6 hours drive. Kung medyo hindi pa kabisado, siguro mga 7 hours drive po yan from Manila kung hindi nyo pagamay at kung yung sasakyan nyo ay medyo maliit lang. I mean mga sedan. Pag mga SUV type, mga 6 hours drive po siguro. Kasi ang property po from National Highway, mayroon pong ecotourism road. Yun po, mga kung 4x4 ang sasakyan nyo, mga 30 minutes drive. Kung sedan, mga 1 hour drive po bago makarating sa property. Pero I suggest mas maganda dyan kung sa mga buyer ang sasakyan po nila medyo mataas kasi 60% cemented and 40% rough road pa yung mga so ito po yung balsa. So pag may fish pond, magandang may ganyan kasi para pag may sira o mag-ano ng mga pilapil, tatambak, so ilalagay yung mga putik dyan, so itatambak dito. So ayan, ang ganda ng fish pond na ito mga kaparmlat. So ayan mga kaparmlat, yung portion na may sakop siya ng nyog, mga halos kalahating hektarya po siguro yung nyogan yan, yung kalupaan. Kaya po ito ay combination ng lupa and fish pond. Ayan. Ayan mga kaparmlat, ito pong river na to, dito nagagaling yung tubig ng fish pond. So yung distance nito papunta sa dagat, nasa 1 kilometro na lang dagat na. So kaya yung
quality ng tubig dito maayos din. Ayan, tapos ito na po yung property. Ito na yung fish pan. Ayan, kung makikita nyo. So fish pan, nasakop yung yugan. Napakaganda mga ka-farm lot. Ayan. So maganda sa fish pan pag may balsa ka, pag gusto mong maligo, dito ka na maliligo sa fish pan. Sasakay ka lang dyan. Kanina tong kubo? Sa may-ari? Tao dito. So ito yung kubo na tambayan nung nagtitingin-tingin dito. So kung yung question nyo yung right of way, meron po ito dahil yung dating may-ari po nito daw nagpapasok ng sasakyan. So yung dadaanan, i-develop nyo na lang po para madaanan ulit, para makarating po yung sasakyan nyo hanggang property. Itong property na ito mga farm lot, yung dinaanan natin kanina, so yan, fish pan din yung katabi. Tapos ito naman ilog. Tapos dito siya sa karatig, sa kabila, fish pan din siya. Ayan. Makikita nyo fish pan. So kaya yung good thing sa kanya, fish panan siya na hindi mo problema yung tubig ulan. Dahil makakaratig mo fish panan din. So kasalukuyan mga ka-farm lot na nag-ooperate yung fish pan dahil may mga hulog po itong bangus. Ayan, yan yung mga nagalaw-galaw sa tubig. Bangus po yan. Ayan, parang kasarap maligo sa fish pan na to. So yung part ng kalupaan po ng property mga ka-farm lot, may mga Bermuda grass siya. Ayan. So ito yung sakop niya na lupa. Nyug. Mga ka-farm lot, sa portion na to mga ka-farm lot, ang nyug po dito mga bagong tanim pa lang. Yan. Mga yung iba malapit na mamunga. Bali yan mga ka-farm lot, dati nandito po yung pwesto nung bahay nung may-ari nito. So ngayon buo yan dati. Tapos ito puro Carabao grass po yan. Ay, Carabao grass, Bermuda grass. Tapos yung fish pan, ayan lang po, yung pagtapos ng damo na yan, fish pan na yan. Tingnan natin yan. Kaya kung mabibili nyo to, dito rin maganda kayong mag pwesto ng bahay. So silipin natin para makita nyo. Ayan. Ito na po yung fish pan. Ito po yung fish pan. Ayan po yung prinsa nandun banda. So dyan po yung exit ng tubig, yung papakita, yung pinakita ko po sa inyo kanina na ilog, nandyan po. So yan yung kabuuan ng fish pan. So ngayon mga ka-farm lot, so mula dito ito naman po yung sakop na kalupaan ng property na kung saan nandito po yung dating bahay ng may-ari. Yan pong sirang bahay na yan. Yan, sakop niya to. And then mga ka-farm lot, pag dati po sabi sa amin na ipapasok ng seller yung sasakyan nila dito. So kaya kung ano ba mabili nyo to, pwede nyo rin pasok yung sasakyan, develop nyo na lang yung madadaanan. Dahil ang property naman mga ka-farm lot, pag papunta ka dito, wala naman pong ahon lusong na bundok na dadaanan. So puro flat ang dadaanan po. Tapos ito, itong banayad na ahon na konti. Ayan. Bibidyon po natin hanggang paglabas ng Barangay Road. So yung karatig fish pan, nagpapasok din yung sasakyan. So ito po yung daanan. So estimated distance ko mga ka-farm lot, mula doon sa property papuntang kalsada, yan, siguro nasa
300 meters. So tansyahin natin. Mga 300 to 400 meters siguro. So yan, kung gusto niyo pasok sa sasakyan, ito yung magiging daanan. Yun nga lang mga ka-farmlat, habang papapunta tayo dun sa may kalsada. So hindi tayo nakarating doon kasi nalubat yung phone natin. So pero flat naman yung mga dinaanan namin, and then bukod sa yung right of way daw na dati dinadaanan, kung gusto may pasok sa sasakyan, may pathway po dyan. So ayan mga ka-farmlat, kung kayo interested, pwede nyo naman po akong tawagan o i-text. So kung hindi nyo po ako makontak, mag-iwan lang kayo ng message kasi malamang nasa tripping ako, walang signal or busy po. So pwede kayo mag-message sa Viber, WhatsApp, Messenger, Facebook page. Ayan. So kagandahan po, bago kayo mag-tripping, tawagan nyo muna ako para maikwento ko sa inyo lahat ng about sa property. And ayan mga ka-farmlat, ito po ay hindi po titulado dahil wala na pong fish pan na natitituluhan. Rights lang po ang mga fish pan ngayon. Yan po. So ayan mga ka-farmlat, salamat po. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan, investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyoan namin. Maraming salamat po.